pagyanig. Sabi ko, last Saturday, nasabi ko na rin po ito, 7.5 magnitude na earthquake. Sunod-sunod po siya at marami nakikinsala. At alam naman po natin na lahat po yan ay nasa Bible. Amen. Na siya po ang tanda na malapit na pong bumaba ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi nila, matagal ko na yung narinig. Ngayon pa narinig ko na yan. Opo, matagal pa po natin narinig ba? Ito po ang pinakamaliwanag na ating narinig ngayon. Pinakamaliwanag sa mga lahat ng narinig na talagang we are very close and with this generation, tayong generasyon ang makakawitness kung marami pong nag-prophecy na tayong generation ang makakawitness sa pagbaba ni Jesus Christ. Are you excited? And are you prepared sa pagbaba ng ating Panginoon Diyos? Wala po yung chance pa po tayo. Dami po sinasabi na someday po, lahat po tayo ay magiging kalansay na lang. Hello? Amen po ba? Ang ating mga katawang lupa ay magiging kalansay na. Ay natin katuhanan. Alam naman sila lang mga namatay. Ang mga heroes of faith lang lang ang mga nabuhay or sila lang mamatay. Pwede tayo mamamatay. Amen po ba? At dapat hindi po tayo matatakot sa kamatayan. Dahil ang kamatayan po ay simula ng buhay mula lugar. Amen po ba? Ang problema kasi sa atin, masyado na tayo nagpanamon ng sistema ng mundo ito. Na we are just all travelers in this world. Lagi po natin alalahanin, every day, remind ourselves na I am just a traveler in this world. Dapat lagi po natin sabihin sa ating sarili na hindi ako dapat maumalit na, hindi ako mabubuhay daan. Kasi hindi ako dapat magawa ng maraming ganyan. Pagkat hindi masama kung yan po biyaya ng Diyos o dumating sa atin sa pamagitan ng ating pagsunod sa Diyos. Hindi ba? Kasi alam niyo, church, hindi naman po maiwasan na kapag tayo sumunod sa Diyos, talagang pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Promise ni Lord yan eh. Amen po ba? Yan po. Nagtatrabaho ako sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kasi ang church po is a company. Wherein, kapag ikaw po ay gumagana, kung hindi gumagana, active ka, kumpanya na pinapasukan mo, may sweldo ka. Pero, kung hindi ka naman gumagana, hindi ka nagtatrabaho, hindi ka active, hindi ka susunduhan. Amen? Pwede siguro maligtas ka pero mahirapan ka. Amen? Kasi wala ka nang pagpapalo. Wala nang iba na nangyari sa buhay mo dahil. Amen? Bawat napabalitaan natin, bawat nangyari sa ating buhay, dapat mo magiging alarming tayo. Dapat, maano man lang tayo kahit konti lang. Amen? Ma-shake man lang tayo kahit konti lang na bakit kailangan mo ma-shake na ikaw ay mag-prepare. Mag-prepare ka. Hindi ka nag-shake dahil nag-alala. Dahil, amen, ikaw ay mapapahama. Ilan naman ang isang gagawin sa kanyang mga anak at tatay pa eh. Na nagmamahal, pinapabayaan yung anak niya. Hindi po, amen po ba? Kaya dapat po tayo lahat. Sa nababalitaan natin, dapat po tayo ay maganda. Amen po ba? Alam naman ang pinaka-major sign na bababa po ang Diyos. Maraming sign eh. Pero ang pinaka-major sign talaga, may ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng panig sa buong mundo. At alam po natin na ayan, lahat halos ng lugar sa buong mundo ay naabot na po siya ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ito pong mga internet, mga YouTube, mga patungkol po sa itong media, alam nyo na ito'y kalooban ng Diyos para ma-reach out
Ayaw po ng Panginoon na bumalik po siya na hindi po lahat nakarinig ng salita ng Diyos. Kasi po, ang salita ng Diyos ang lulubog sa bawat isa. Amen po ba yung narinig mo ang lulubog sa'yo? Amen? Kaya hindi pwedeng hindi ma-reach out ng Bible, ng salita ng Diyos, ang lahat ng part ng buong mundo dahil ang salita ng Diyos ang maghahatol sa atin. Amen po ba? Eh, hindi mo pwedeng, ay, kasi hindi ko narinig yun eh. Ay, kasi, paano ka na yung tumakot sa ano mo, pinto mo, pinagsabi ko, graduan ko lang. Amen? Ano pala yung nag-invite sa'yo? Ano pala yung humihimok sa'yo na mag-church ka na mag-church, papatuloy ka sa... Ano pala yun? Na hindi mo pinagpapansin. Amen ko ba? Ano pala yung mga drugs na ilabot sa'yo? Ano pala yung mga narinig mo? Ano pala yun? Inaabot na kita. Pero ano yun? Amen? So, sabi nga po ng Matthew, na tayo daw po ay parang mga inakay na gustong magkapi ng Diyos, kaya nang ayaw natin. Amen? Yan. Gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain, ingatan, pupupin, alagaan. Gusto ng Diyos na sa protection ng Diyos, mabubuhay po tayo. Gusto ng Diyos, no? Kaso, ayaw ng maraming Kristiyano na totally completely na nandun sila sa pagtutuloy ng Diyos. Nagpupumigas, kaya nangulong. Amen po ba? Ano naman po ba natin? No? Alam nyo, lagi ko itong sinasabi before I step down. Isa po sa sign na bababa po si Jesus. Yung po, nagaganap ang kasamaan. Nagaganap ang kasamaan na alam po natin, napakasamang mundo na yun. Hindi ng pasayan, rape, pagnanakaw, basta lahat, name. Lahat po. Lalaganap ang kasamaan. At ito po, tandaan po natin sa ating sarili kung kasama tayo dito. Lalamig ang pag-ibig ng marami. Lalamig ang pag-ibig ng marami sa Diyos. Hello? Isa po yung sign na we are now in the last days and maraming Kristiyano manlalamig ang pag-ibig sa Diyos. At kung ikaw ay naglalamig, bakit ka naglalamig? Ang sabi doon sa unang sentence, lalaganap ang kasalanan. Dahil sa kasalanan, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Hello? Kaya dapat itong talatang to, dapat maantig tayo ng kundi. Ma-check natin. Kaya wala ako nagkaganito. Pinadali ko lang ako ng kasayanan. Hello? Church, pag natabig na ang pag-ibig mo sa Diyos, walang problema yan. Kasi nadali ka ng kasalanan. Kapag nandali sa kasalanan, nadali ka at nandalamig ka, walang problema yan. Kasi buhay ka pa naman yun. May chance pa na magpakainit muli sa Lord. Amen? Nung tayo po hindi pa po nagiging Kristiyano, wala ka sa Lord. Ang sabi ng Ephesians 2, di ba? Na dati, mga patay kayo nang dahil sa inyong pagsuwal. Amen? Ephesians 2. Dati, mga patay kayo dahil sa inyong kasalanan, dahil sa inyong pagsuway, dahil sa inyong paglabag. Amen po ba? Kasi ang kasalanan ay paglabag, pagrebelde. Amen? Paglabag, pagrebelde, pagsuway sa kalooban ng Diyos. So, ang sabi doon, dati kayo mga patay. Hindi ka papatay ngayon kasi ang kasalanan pumapatay. Amen? Pero binuhay ka ng Panginoon sa Kristo. Amen, diba? Nung binuhay ka ng Panginoon sa
hindi. Pero, huwag tayong mag-alala. Dahil mayroong Diyos na magpapainit sa ating muli. Amen? Merong Diyos na magpapainit sa ating muli. Kasi ang kanyang mga iniibig, minamahal. 6 minutes na ako. Ay, ang kanyang mga iniibig at minamahal. Sabi ko nga kagabi, may revelation, pagsisihin ninyo ang inyong mga kasalanan. Kaya maganda talaga pag nag-prayer fasting, maraming revelations. Kaya pumunta kayo ng Sabado. Masaya mag-Sabado. At lumalakas ang ating mga kaluluwa. Yung mga my babies nga dyan, nandyan eh. Nandyan din yung apo ko. Amen? Pumunta kayo pag Sabado para ma-injikan kayo ng lakas ni Lord. Para magiging incredible ho kayo sa power. Ay tayo natatalo. Minsan, nagiging Sunday Christian tayo, hindi po ba? Sunday Christian na lang, life pa. Sabi roon, pagsisiyan ninyo ang inyong mga kasalanan. So habang sinasabihan ka naman, pagsisiyan mo na yung kasalanan mo. Pero pag pagsisiyan mo na ngayon na wala pang palo na nangyari, yung iba kasi, saan ka nagsisisi kapag nakaramdam ng palo? Diba? Bakit? Diba minsan may maraming Kristiyano nagpupursige na sila kasi naramdaman ng pinalo na sila. Kasi ang minamahal, pinapalo ko yan ni Lord. Kaya magpapasalamat ka kung pinapalo ka ni Lord. Ibig sabihin nun, mahal ka ng Diyos. Pag hindi ka pinapalo, laki sa tayo, jet rocks ka pang laki. Diba? Amen? Kaya pag minsan may nangyayari sa ating buhay, na ayaw mo, ipalo na ni Lord yun. Pero, ibig sabihin, bago ka mapalo ni Lord, kasi mahal ka niya, dinidisiplina kayo, magsisi ka na. Amen? Huwag mo nang hintayin na napalo ka pa. Amen? Hello? Hindi ka namang magsisi na yun, hindi ka pa napalo eh. Amen? Kalapakan ko natin si Lord. Kaya pag nakarinig tayo, pagsisiyan mo kaligtan. Uy, alam mo, Rema word yun, napapanahon sa'yo yun. Sa atin. Pag narinig natin yung salita na yun, kagaya ngayon, sinasabi ko, malay ko ba? Hindi ko alam kung masasabihin ko bago tatayo yung mag-preach eh. Amen? Pero ito, lumalabas na lang sa aking mga labi, because that is the leading of the Holy Ghost. The Holy Spirit, inaabot po na tayo. Amen? So praise the Lord. Hallelujah! So alam niyo mga kapatid ko, kung anong narinig natin sa pulpito, pakinggan natin. Bakit para sa atin yun? Huwag na natin magpupumigas. Aba, kung aalis mo sa Panginoon, lalaban ka sa Diyos, kaya mo lumaban sa Diyos? Ibasura lang tayo at tuwag sa harapan ng Diyos, sabi ng Diyos. Hindi mo ba? Ito naman po itatak sa ating puso, ha? Ito. Lagi natin itong naririnig at nire-remind ulit sa atin ng Lord. John 15, 6. 5-6. Sapagkat wala kayong magagawa, pero kayo'y hinalay sa akin. Hiniwalay ka? Dapat i-treasure natin yung word na yan. Hahanap at hanap si Satanas ng mga dahilan para mahiwalay ka sa Diyos. Pero hahanap at hanap ng paraan ng Diyos paano hindi ka mahiwalay sa Kanya. Kaya ka nakarinig ng ganitong salita.